Bali ang unang ang pumapasok sa isip natin pag sinabing Conqueror Saki or King Saki yung kakayanan netong maka-knockout ng maramihang kalaban na mahihina. Or in short, yung mga may mahihinang will na nilalang hindi nila nawi-withstand yung sobrang lakas na will ng isang Conqueror Saki user. Bali base nga sa One Piece Wiki, ang may mga Conqueror Saki nga sila Big Mom, Katakuri, Shanks, Boa Hancock, Whitebeard, Silvers Rayleigh, Portgas the Ace, Sengoku, Kozuki Oden, Doflamingo, Dochinjao, Eustace Kid, Kaido, Goldie Roger at si Monkey D. Luffy. Kung napansin nyo, tatlo nga sa sinabi ko mga miyembro ng Rocks Pirates. Meaning gano'n na lang talaga kalakas tong grupo na to. At kung napansin nyo rin, apat nga sa mga nasabi ko mga miyembro ng Roger Pirates na pag-uusapan natin mamaya. Anyway, during pre-time skip nga, kung napansin nyo, di ba halos sa Devil Fruit nagre-rely yung power scaling sa One Piece? Specifically yung Lugia type Devil Fruit. Nakita nga natin nung hindi pa gaanong na-introduce sa atin yung mga haki. Halos ang lakas na nga ng dating sa atin once na makakita tayo ng Lugia type Devil Fruit user. Gaya nila Akainu, Aokiji at Kizaru. Tingin kasi natin noon mga untouchable sila. Pero nung na-introduce na nga sa atin yung haki and yung New World, parang common na lang daw sa kanila na may haki yung mga tao doon. Nakakita nga tayo ng unang laban na parehas may mga Conqueror Saki nung time na nilabanan ni Luffy si Dochinjao. Kung napansin nyo, may mga aura nga na kumakalat sa paligid nung nagkaharap sila. Ganon rin sa naging laban ni Luffy kay Doflamingo. Yung mga aura nga sa paligid mga nagkakalat. At yung laban rin ni Luffy kay Katakuri na parang may gustong sumabog na aura sa mga katawan nila. Bali yan nga yung topic natin ngayon, yung patungkol sa Conqueror Saki at kung magkakaroon ba neto si Zoro. So bago tayo tumalon sa main topic natin, ipag-usapan muna natin yung qualifications ng isang karakter para masabing karapat dapat siyang gumamit ng Conqueror Saki. Sinabi nga ng kapatid ni Boa Hancock na si Marigold na ang may kakayanan lang daw na makagamit ng Conqueror Saki yung may qualities ng isang king. And later on, mas pinaliwanag pa nga sa atin to ni Silvers Rayleigh. Ang sabi nga ni Rayleigh, yung Conqueror Saki nga daw, may kakayanan na ma-overpower yung will ng kalaban mo. At hindi lang yan, sinabi pa nga ni Rayleigh na ang magkakaroon lang daw netong haki na to, yung may kayang gumawa ng pangalan sa mundo. It means dapat isa ka sa pinakamalalakas sa mundo. So that being said, isa-isahin natin kung pasok ba si Zoro sa mga nabanggit kong criteria ng pagkakaroon ng Conqueror Saki. Una ngang sinabi ko yung qualities ng pagiging king. Ikalawa yung kakayanan na ma-overpower yung will ng kalaban mo. At ikatlo yung kayang gumawa ng pangalan sa mundo o yung isa ka sa pinakamalalakas na karakter sa mundo. Unahin natin tong qualities ng pagiging king. So baka ma-misinterpret nyo yung qualities ng pagiging king guys ha. Hindi sinasabi dito na literal na kailangang maging hari or royalty. Maraming pwedeng maging meaning itong king. Tulad ng may gusto siyang pagharian, gusto niyang maging pinakamalakas, o isa na siya sa pinakamalalakas. Kung maaalala nyo nga during Dressrosa arc nung nakalaban ni Luffy si Dochinjao na isa ring Conqueror Saki user, diba nung nakita niya na kaya ring gumamit ni Luffy ng Conqueror Saki, tinanong niya si Luffy kung ano daw bang aspirations neto para maging isang hari. Meaning gusto niyang malaman kung ano yung goal ni Luffy o yung gusto niyang pagharian. Ngayon kung pag-uusapan natin si Zoro, alam naman nating lahat kung ano yung goal ni Zoro, 'di ba? Maging greatest swordsman in the world, meaning maging pinakamalakas na swordsman sa lahat at sa buong mundo. So pasok na ba siya kagad sa qualities ng pagiging isang king? Hindi pa, dahil marami nga sa inyo na iniisip na follower lang naman ni Luffy yang si Zoro at wala siyang interest na maging pinaka or in short maging leader. Mali, dahil kung maaalala nyo nga during Alabasta arc, nung time na inalok siya para maging miyembro ng Baroque Works, sinabi nga ni Zoro na sasali lang daw siya kung siya yung magiging leader neto. It means gusto niya ring maging pinaka o gusto niya ring maging leader. So pasok siya dito sa criteria natin. And next naman, yung kakayanan na ma-overpower yung will ng kalaban mo. Bali dito medyo tricky to since obviously naman na si Luffy malakas talaga yung will niya. Pero how about Zoro? May malakas ba siyang will para ma-meet niya yung criteria ng pagkakaroon ng Conqueror Saki? Oo para sa akin.
Nakita naman natin to sa latest episode ng Wano Arc. Pinakita nga dito yung time na parang hinati niya yung mga tao sa Wano, which is in reality, hindi naman talaga niya to hinati. Tingin ko yan na yung statement sa atin ni Oda na talagang malakas yung will ni Zoro. At kung napansin nyo nga, nahimatay nga yung mga tao na na-overpower ni Zoro na similar sa paggamit ng Conqueror's Haki. Even in Punk Hazard Arc guys kung napansin nyo, ginawa nga rin to ni Zoro kay Monet. Sa sobrang lakas nga ng will ni Zoro, halos hindi nga nakagalaw si Monet nung papalapit na sa kanya si Zoro. Tingin ko talaga hinihint na sa atin ni Oda na magkakaroon ng Conqueror's Haki itong si Zoro in the future. At dagdag ko pa, during Sabo de Archipelago arc nga, nung time na may lumapit kay Zoro na mga mahihinang nilalang, simply tinignan niya lang tong mga to, and it seems like na parang gumamit na si Zoro sa time na yon ng Conqueror's Haki. Dahil bigla nga silang natakot. Kumbaga para sa akin, pa-awaken na sa time na yan yung Conqueror's Haki ni Zoro. Anyway, ang next criteria nga natin yung kayang gumawa ng pangalan sa mundo o maging isa sa pinakamalakas na tao sa mundo. Itong part na to para sa akin medyo no-brainer na to kung tutuusin, kasi alam naman nating lahat na in the end of One Piece magiging isa si Zoro sa pinakamalalakas. And even ngayong Wano arc pa lang guys meron na siyang pangalan na kilala sa buong mundo. Kung titignan nga natin yung resume ni Zoro ngayon, makikita nyong isa siya sa 11 supernovas, which is malalakas na pirata yung mga kabilang dito. Obviously, pangalawa siya sa pinakamalakas na Straw Hat Pirates, syempre behind Luffy. At siya yung unofficial na right hand man ni Luffy. So doon pa lang sa mga sinabi ko, alam na natin kagad na hindi basta-bastang pirata itong si Zoro, gaya nung una natin siyang nakilala. So para sa akin, pasok siya sa tatlong criteria ng pagkakaroon ng Conqueror's Haki. Ngayon mapunta naman tayo dito sa reasons. Yes guys, reason. Ano nga bang reason natin na pwede nating mabigay para masabi nating karapat dapat si Zoro na magkaroon ng Conqueror's Haki? Para sa akin simple lang. Tingnan nyo yung mirror crew ng Straw Hat Pirates, yung Roger Pirates. Yes, up to date nga, alam naman nating lahat na yung mga miyembro ng Roger Pirates mga hindi Devil Fruit user. Syempre except Buggy. So ang primary power nga nila masasabi nating nagre-rely sa Haki. Sa crew nga ni Roger merong 4 na Conqueror's Haki user. Una na nga dyan si Roger syempre, si Silver Rayleigh, si Shanks at si Kozuki Oden. At kung isasama mo pa yung non-canon character na si Douglas Bullet, meron kang 5 na kayang gumamit ng Conqueror's Haki sa iisang crew lang. Bali para sa akin high tier na yung crew ng Roger Pirates, and doon na papunta yung Straw Hat Pirates. So para sa akin, bakit si Luffy lang yung magkakaroon ng Conqueror's Haki sa crew niya? Di ba parang medyo underpowered sila? Tingin ko this upcoming war sa Wano i-reveal sa atin ni Oda na merong Conqueror's Haki itong si Zoro. Kumbaga tingnan nyo si Roger at Rayleigh, si Luffy at Zoro. Ano lang ba yung nagsiseparate sa mga lakas nila? Di ba yung Conqueror's Haki? Kaya mataas talaga yung chance para sa akin na magkaroon ng Conqueror's Haki sa future itong si Zoro. Speaking of Rayleigh, marami nga sa inyo yung ginagawang reference tong hiwa sa mata ni Rayleigh sa hiwa sa mata ni Zoro, na parang yan yung source ng pagkakaroon nila ng Conqueror's Haki. Let me correct you guys. So far wala pang pinapaliwanag patungkol dyan sa hiwa nila sa mata, and hindi pa rin natin alam sa ngayon kung ano bang meron sa mga yan. Anyway, very reasonable talaga na magkakaroon ng Conqueror's Haki si Zoro sa future. Dahil unlike sa ibang mga miyembro ng Straw Hat Pirates, siya talaga yung pinakakarapat dapat na magkaroon ng Conqueror's Haki para sa akin. Sana lang sa mga susunod pa na chapters ngayong Wano arc, maibigay na ni Oda yung Conqueror's Haki kay Zoro. At bago matapos tong video natin, may katanungan lang ako. Sa palagay nyo ba, magkakaroon ba ng Conqueror's Haki si Zoro sa future o hindi? Bali, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba kung ano yung sagot nyo para mapag-usapan natin yan. And kung sakaling na-enjoy mo naman tong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button.